Hello mga ka-uplodor, mga ka-doodles, mga ka-earthling, kumustamos mi amigos, mi amigas. Kung bago ka lang sa aking channel mga ka-doodles, mga ka-uplodor, paki-subscribe naman. Nagtitrade tayo sa Philippine stock market, sa mga blue chip ang hawak natin. So, paalala lang po, hindi po ako financial advisor, wala po akong hinihingi sa inyo. Ang hiningi ko lang, kung pwede lang naman, mag-subscribe kayo sa aking channel kung nagtitrade, gusto niyo matutong mag-trade sa Philippine stock market at gusto niyo naman sa US market, si Doodle goes to US naman tayo. So, meron tayong pag-usapan mga ka-uploader, mga ka-doodles, kung bakit tayo marami sa ating mga Pilipino ay naghihirap pa rin, ano? I mean, mga ka-OFW, mga OFW dito sa ang panig ng mundo. O lalo na sa Middle East, dito tayo, marami tayo dito mga siguro nasa 3 million tayo sa Middle East lang So, bakit tumatanda tayo dito, tumatagal tayo sa Middle East, ano? Sa Saudi, sa Qatar, sa Abu Dhabi, Dubai, sa Oman, sa Bahrain, Kuwait. Ako 10 years ako sa sa Saudi. Nag-umpisa akong mag-abroad 1998, 27 years old pa lang ako. May sipon pa. Batang-bata pa, hindi pa uso ang cellphone noon. Tawagan sa Saudi, 10 years ako sa Saudi, tapos 2 years sa Abu Dhabi, tapos ngayon 11 years sa Qatar, andito pa rin. So, halos half sa buhay ko, nasa abroad. Hindi lang ako nag-iisa, siguro marami tayo dito Bakit tumatagal tayo dito? Ano? Pero una pa man, pasalamatan natin ang mga bansa sa Middle East, Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Bahrain, Kuwait. Dahil hindi sa kanila, ay hindi natin mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak natin at mabigyan ng magandang pagkain o mga anong kailangan. Pero may mga mali tayong ginawa mga kadoodles. So medyo hindi natin yun nagpapansin or hindi natin binibigyan ng pansin ba? Dahil katulad ko, ako ay bago lang naman dito sa Philippine stock market, natuto. Nag-umpisa ako 2023 pa lang. Dati maraming nag-imbita, ayaw ko kasi natatakot ako kasi hindi ko alam, ganun. Hanggat may isa akong kaibigan na din, pinipilit niya ako, siya yung gumawa ng mga accounts ko. Pinagawa-gawa niya ako ng accounts hanggat nandoon. So nag-try ako ng mga mag-invest sa mutual funds ang inuna ko mga kadoodles. So nag-trade ako ng mutual funds. Tapos ang problema lang sa mutual funds is hindi ko siya kontrolado mga funds, ano ba dito? Yan, mga funds, tapos Philippines. Hanapin natin. Philippines. Wala. Pictures. Bakit wala? Mutual funds. Wala siya dito, hindi nagpakita Basta ang tinitrade ko siya na mga mutual funds una. Ang problema lang sa mutual funds ay hindi mo siya kontrolado. Merong merong mga time na yung may holding period. So hindi siya pwedeng mabinta kung gusto mo na ibibinta. So kailangan mo pa siyang hintayin para may period, so 3 months minimum siguro ganun. Saka mo pa siya may binta. So, sabi ko, parang hindi ako dito hindi ko to type tong mutual funds So, ang ginawa ko, bininta ko lahat yung mutual funds. Yung iba, break even, yung iba may talo. Kasi parang nawalan akong gana So, naglipat ako sa nag-stock ako. So, ang trade ko dati ng mga stock, mga pa lang mga
Mga hindi siya mga hindi siya malakihang hindi sila mga malaking stock. Tinatawag penny stock. Ito mga ganito, ito na-trade ko to si Ani din dati eh. Yan dito, dito ko siya na-trade, 2022 pa yan, 23. So dito ako nag-trade dati. Ang ganito, kaso pag ko, parang matagal pag bumagsak siya, gano'n, no? Katulad yan, bumagsak siya dito. Ang tagal niya bumalik sa taas, di ba? So nagbago ako isip, dito ako sa mga blue chip na trade ngayon sa blue chip. So, bakit tayo tumatagal dito mga ka-OFW? Dahil umaasa lang tayo sa sahod eh. Puro lang tayo sahod, tapos minsan nag-a-apply tayo ng loan, utang. Sa akin lang dito sa dito sa Qatar nasubukan ko na yung mag-utang ng 5 million. Tapos natapos ko bayaran yung 5 million. Wala naman akong nakitang saan ko napunta yun. May mga maliit na lalagyan, mga material na bagay, mga sasakyan na gawa ng bahay konti. May mga din, pero parang kulang ba yung ko. So, dahil puro tayo utang, tapos pag nagkapira tayo, gastos tayo. So, paano na lang pag tumanda ka na hindi na tayo pwede magtrabaho dito sa abroad, hanggang 60 lang tayo pwede. Hindi man tayo mga specialist na tao na hawakan tayo ng bansa dito sa pinapasukan natin, So, talagang hanggang 60 lang tayo. So, at saka kung mare, hindi tayo abot sa 60, baka wala tayong lakas pang sa Pinas dyan eh. So, ang mali kasi natin mga kadulos, dami pang hindi pa diretso na lang, So, hindi tayo nag-i-invest. So, kung may sahod tayo, ang ginagawa natin una, padala sa Pinas, padala doon. Bayad sa mga dito, bili ng ganon, mga gadget, ganon. May bagong labas ng iPhone, bili tayo kasi bago, kailangan makabili ako kasi naingit ako sa kikita ko yung kasama ko magandang Puro tayo, material na bagay lang tayo eh. Ganon ang ugali ng mga Pilipino karamihan eh. Samantala pala, kung mag-invest ka dito mga kadoodles, mga ka-offloader, mga ka-earthling, mga ka-OFW sa Philippine stock market, kikita ka. Kasi, ang kasi dito, karamihan sa akin natatakot eh. Bakit ka nag-abroad, di ba? Sumugal ka mag-abroad eh. Hindi ka natakot, di ba? Hindi ka natakot nag-abroad. Sumugal ka kasi nag-abroad ka kasi nga para sa pamilya mo. So, bakit hindi mo subukan naman ng stock? Madali lang naman eh. So, una gawin mo kung interesado ka ng stock, magbukas ka ng mga account sa mga broker. Ito may mga tayo dito, videos. Wala pang nanood panoorin mo, baka ikaw mauna. Sino yung mga broker na yan? Tapos, paano mag-apply? Meron tayo dito mag-apply ng open account kay Cool Financial. Meron din tayo dito nagawa kay open account kay First Metro Bank. Kasi ang tawag nito, itong mga bangko na to na nandito, halos to sila mga broker na rin BDO, Metro Bank, BPI, China Bank, parang mga 5 yatang bangko na dito. Basta ito, BDO, BPI, Metro Bank, China Bank. Yan, mga broker yan. Itong UBP yata. Yun yung bank din yan eh. So, para hindi ka matakot mag-invest dito ka mag-invest o gawin mong broker yung mga bangko. Diba? Kasi may savings ka eh. Nag-iipon ka buwan-buwan, kada buwan. Nag-iipon ka ng savings kasi sabi mo kailangan mag-ipon para pag uwi ko may papira akong madukot. Pero alam nyo ba yung pag-iipon nyo hindi ka na kinabang dyan eh. Ang nakinabang lang dyan yung bangko. Tapos magkano lang tutubuin sa isang taon? Baka hindi pa abot ng 1%, 2% ang tubuin So maliit lang kikitain. So para hindi ka matakot na
Gawin mong broker tong si BDO, Metrobank, BPI, China Bank, yan sila. At least bangko din. Tapos, para sigurado ka rin, subukan mong bilhin yung mga blue chip o yung mga banks. Meron tayo itong mga blue chip ay mga malaking company yan. Example, halimbawa si Jollibee, di ba? Si Pure Gold, si SM, San Miguel, BDO, Metrobank, mga ano yan sila, blue chip. So, meron din tayong videos dito tungkol sa i-rate naman, mga rates o kondo. Panoorin nyo rin yan, ano. So, example, halimbawa parang litan, ano, gusto mo mag-trade. So, gusto mo mag-try na mag-trade, nakabukas ka na ng account, gusto mo mag-trade. So, ang gawin mo na, subscribe ka lang dito sa channel ko para makapanood ka palagi. Huwag mo kalimutan pindutin yan. Libre lang naman yan, mga ka-OFW, mga ka-doodles, mga ka-earthlings. So, magbigay ako example, ano, sabihin natin noong January 25 yan. Dito sa Philippine stock lang, medyo ano lang to dito kasi katulad ngayon may mga conflict, duguan, maraming duguan. Meron din namang umaangat, yan o, kulay green. So medyo ano lang dito, yung pasensyahan lang na mahaba ang pasensya. Siguro naman tayong mga OFW, medyo mahaba-haba ang pasensya naman siguro natin, ano. Kasi nagtiis nga tayo dito, ilang taon ako, siguro mga 25 years na ako sa abroad. Nandito pa rin. Kasi nagtitiis eh. Although tapos na yung mga anak ko, pero parang pag umuwi ako sa Pinas, wala akong gagawin eh. Maubos lang yung pera ko. So, may trabaho pa naman dito, may medyo malakas pa naman. So, mag-ipon muna tayo, tapos mag-try tayong dito na tayo makapokus sa Invest sa Philippine stock. Para pag uwi ko, dito na ako makakonsentrate. Ayaw ko na magtrabaho din, mag-negosyo, kasi sakit sa ulo lang yan. Marami kang tao na ano. Balik tayo kay PNB, Philippine National Bank, daming satsat, ano. So, example lang to, halimbawa pananglitan. Bumili ka dito sa nung January 25, may pira ka na 10,000. 10,000 na lang example natin. O gusto mo pa, 1,000 lang. Para sabihin nyo na, uy, hirap pala yan, wala akong 10,000. So, kasi mag-start ka pa lang mag-umpisa ka pa lang. So, sabihin natin may 1,000 ka, gusto mong bilhin, magbumili ng nakumbinsi kita na ano. Pero wag mo isipin na may hiningi ako dito, walang pira involved tong ano, ikaw ang bahala magano dito. Ija aho tajo sa pagbili at sa pagbenta dito. So, kunwari, si PNB, mayroon kang nabili mo sa 25 na lang, mayroon kang 1,000 na pesos. Dinivide mo ng 25 kada share. So, meron kang 40 shares kay PNB. So, 40 share lang yan. Sa 1,000 pesos mo lang yan, ha. Tapos, after 1 year, saan bang 1 year? So, August, July, November, December, January, January 26 dito, 1 year, yan. So, after 1 year, tumaas si BDO. Nasa dito ang pinakamataas, nasa 70 o nasa 60, di ba? Sabihin lang natin 70, example na lang. So, from 25 to 70, yung 1,000 mo, tumubo siya ng 174. Ano ba ibig sabihin ng 174%? So, yung 1,000 mo, tumubo pa siya ng 1,740. Kasi 1,000 eh. Para malinaw, calculate natin para madaling intindihan. So, example na lang, na-hit sa 70. So, pagdating ng 70, bininta mo siya eh. So, example na lang to. Kasi na to eh, pag kumita ka, binta mo. 70. So, minus 25 doon mo binili siya eh. So, ang difference is 45. Tapos, meron kang, dahil 1,000 pesos ang hawak mo, meron kang 40 share. So, times mo ng 40. Kasi yung 45, kada share yun. So, may 40 ka,
So, tumubo ng 1,800 pesos ang 1,000 mo. So, ang kabuhang pera mo, naging 2,800 na, di ba? After 1 year. So, tanong dyan ngayon. Yung 1,000 mo, pag ilagay mo lang siya sa bangko, kikita ba ng 1,000 din? 1,800. Kahit pustahan tayo, walang bangko na ano doon. Hindi ka kikita. Di ba? Walang kikita, hindi kikita. Yung 1,800 mo sa isang taon, hindi kikitain yun. Walang masama mag-ipon kasi kailangan din natin yan kasi for emergency purposes. Kaya nga, ang example natin dito is 1,000 lang dahil kumbaga kung gusto mo mag-ipon kada buwan sa bangko ng 5,000, bawasan mo ng 1,000, gawin mong 4,000 lang yung ipon. So, kasi baguhan ka pa lang eh. So, 1,000 lang muna. Yan. So, bawat buwan, yung 1,000 mo is, bawat kada buwan, kada sahod mo, bili ka ulit ng 1,000. So, first month, 1,000. Second month, 2,000 na yung capital mo. Naging 80 na yun ang share. Third month, 3 months, naging 3,000 na. So, 4,000, 5,000 kada buwan. So, sa 12 months, ibig sabihin yan, kung after 1 year, sa 12 months, meron kang 12,000, di ba? Kasi 1,000 kada buwan eh. So, So, ang share mo diyan makuha is, so, i-average na lang natin para madalian. So, i-average natin saan ba yung gitna ng average nito. So, kung 170, 70 tapos 25, ang gitna is 57. Sabihin na natin na average na 60 para madali ang kwintada. So, yung 12,000 mo, nag-average siya ng 60 pesos. So, meron kang 200 na share. So, 200 na share, ano? So, yung 200 share mo, tumubo siya ng, kasi ang mangyari kasi niyan, kasi habang umaangat siya, tapos nag-compound ka, nag-accumulate ka, yung presyo mo din na buying price, una 25 yun siya. Nung bumili ka ulit dito sa naging 30 na siya, so ang mangyari niyan, nasa gitna yung presyo, ina-average nila yan eh. So, yung 200 mo share, nabili mo siya sa 60 na average price. Tapos, siya, naging 70 ang presyo, naging 70. So, kumita ka ng 10 pesos kada share. So, yung 12,000 mo, tumubo lang siya ng 2,000. Diba? Kasi 60 ang average price mo is 60. Kasi umaangat naman siya eh. Hindi siya bagsak eh. Maangat eh. So, tumubo siya ng 2,000 pesos yung 12,000 mo. So, kaya mas maganda kung dito ka mag-umpisa pa lang, malaki nang ibili mo. Bilhin mo ng 10,000 dito kasi kunwari kung 12,000 ka, may 12,000 ka. Pero nabili mo siya sa 25 halaga. So may 480 share ka. So tumubo siya ng 70, ang tinaas niya 45 pesos kada share. So yung 12,000 mo, kumita siya ng 21,600, di ba? So kung dito ka nag-umpisa, pero nga ayaw mong kasi 1,000 lang kada taon, walang problema din yan. Kumita ka pa rin, di ba? So pero mas maganda talaga, mag-umpisa ka, medyo laki-lakihan mo na, at least 10,000 siguro, ganun. Hindi naman masama yun. Pero total kung may iniipon ka na sa bangko eh. Bangko yan eh. Saka isa pa, habang naghihintay ka na tumaas yung presyo ni PNB, mayroon siyang binibigay na dividendo, 1.38 kada share yan. So, tapos makukuha mo yan kagad ito. Ex-dividend date, so bilhin mo siya sa 12 March 25. So, kanina, tapos bibigay sa iyo April 2, 25, nakuha na nila. So, ilang beses siya namimigay sa isang taon. So, 2 beses siya
namimigay sa isang taon si Metrobank, ano. So 1.38 plus 1.38, that is around 2.8 pesos kada share, di ba? So yun, no? So yung savings, yung pira mo na nilagay mo sa bangko kay PNB, binibigyan ka ba ng 2.4 pesos kada ano mo? Ito, kada share ang pinag-usapan sa 12. So may 1,000 share ka, may 2,000 ka na sa isang taon, di ba? 2,400. So yun yung nakaganda sa investment dito sa Philippine stock. Although maraming na-discourage kasi katulad niyan, bagsak agad. Kasi ang ano kasi natin minsan yung utak natin na pagbili gusto ka agad na tumaas para kumita, di ba? Gusto yumaman ka agad magkapira ka agad. Hindi naman ganun yung presyohan ng ano. Katulad dito sa US market, dito ako nagabili sa 1 piso, pero bumagsak siya pagdating nito, bumagsak, bumalik dito, bagsak ulit. Hinintay ko. Tumaas siya ngayon, naging ano, so yung maliit kong pira, tumuba na siya ng 33% sa isang araw lang yan. Ngayon lang yan, di ba? Kung ibinta na to, kumita na ako. At least siguro mga 5,000 pesos kikitain ko kung ibinta ko. Kasi maliit lang naman puhunan. So ganun yan siya mga ka-OFW. Wag lang tayo umasa puro sa sahod natin. Savings din. Tingnan mo, BDO. Kung may BDO ka na hawak na ano, dito nung panahon ng pandemic, bagsak si BDO, walang bumibili nila. Pero umangat ngayon, di ba? After ilang taon yan. So ilang percent yung tubo ni BDO. So tumubo siya ng 132%. Si Metrobank din. Dito siya sa ano, baba siya. Tapos tumaas ngayon. 78%. Hindi mo kikitain yan sa ano, sa mga savings mo. Ito, China Bank. Dito, tumaas din. Ganito, ito yung mga discourage sa mga ano dito. Dito ka nag-umpisang mag-invest, ano? Kasi akala mo aangat na, tapos bumagsak. Ito yung naka-discourage, ano? Kasi una pa lang, bagsak ka na. Huwag ka ma-discourage kasi babalik din naman yung presyo Tingnan mo, dito, medyo matagal-tagal lang. So kung ano, bumagsak siya, ang ginagawa dito, yung iba, habang bagsak, binibili, bumili-bili siya, bili-bili pa rin. Para yung presyo nila dito, bababa din, bababa. Mag-compounding, ganun yung ginagawa nila. So ito, si Union Bank, bagsak din. Ito. Katulad ako, dito ako nagabili. Kasi ano ako dati kahit ano na lang bili, hindi pinag-aaralan So pero may ano din ako na babalik to kasi parang mag-form siya ng cup Dito ako nagabilo, ilang taon na yan. Hinayaan ko lang dyan Hindi naman mawala yan kasi hindi ko bidinta Yan, RCBC. Mga bangko din to Tapos kung ayaw mo naman sa mga bangko, dito ka sa mga blue chip na ano, mga laking company. So, panoorin niyo itong REITs versus condo. Yan, marami akong example na ano dyan. Medyo mahaba na yung ano natin, kaya putulin ko na lang. Wala na, nagbintahan na. Hindi ko pa bininta yung sa akin. Inaabot ng 1.45. Kasi nabisi tayo sa paggawa ng video. So hanggang dito lang po mga ka-OFW, nabulol na mga OFW, mga ka-doodles, mga ka-uploader. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para naman lumago. Adios mi amigos, mi amigas, babus!